Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Na-miss ko kayo. 5 days tayong nawala dahil galing po ako sa Mindanao, sa Osamis City. Ayan, shout out sa ating napakasipag na organizer, Sir Ray Orbistondo. Naku, inasikaso kaming mabuti. And sa ating sponsor na si Governor Waminal and Mayor Indy Waminal. Thank you so much po sa pag-accommodate sa amin sa Osamis City. Ayan, ngayon naman, so, bago ko magkwento sa inyo sa ibang videos patungkol sa aking nilaruan, sa aking nabisitang tournament sa Mindanao, pasadahan muna natin itong ongoing na European Chess Team Championship. At ito po ay apatan. Boards 1 to 4. Board 1, si Magnus naglaro sa Norway at tinapatan sila sa round number 3 ng Iceland na pinangungunahan ni Grandmaster Jorvar Stein Gretarsson. Ayan. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang kanilang team standing after round number 3. Okay, long game po ang time control. White dito si Magnus ang ginawa, nag-E4. Nag-E5 si Gretarsson, Knight F3, pinasok ang Ruy Lopez. At nag-A6, Bishop A4, classical approach, Bishop C5. Ayan. Kung tawagin nila ay Andersen, sa iba namang katawagan ay Archangelski. Variation ng ginamit. Nag-B5, Bishop B3, nag-D6, Bishop G5. Yun nga lang, talagang mainit ang linya ni Magnus. Sumusugod ang Bishop kagad, Bishop H4, at nag-Bishop A7. Ayun, para mailagan na ang paparating na D4 tempo threat. Knight BD2, develop lang, pero medyo parang may diskarte dito si Magnus na dinidelay yung castling. Nag-J5 na. Ayan na. Bishop G3, medyo barado. Ipit ang dark square bishop. Yun nga lang, ang drawback nito, syempre, paano magkakasling ang black dyan? Committed na ang king side niya. Nag-Queen E7 at maagang nawala sa pagka-bookline dahil sa mga nagdaang laban. Ang madalas ginagawa dito ay Knight A5 para mapaalis muna ang bishop sa diagonal na yan. Pangalawa, may nag-try na rin ng Knight E7 para ilagay sa G6 maniobra. Pero dito, nag-Queen E7. Ayan, medyo nag-waiting muna. Knight F1. Ayun, hindi rin nag-castle si Magnus. Knight F1, Knight E3 para puntahan ang mga weak squares na yan. Nag-Bishop E6, tinapatan ng Bishop. Knight E3, Rook B8. Rook B8. Ano gagawin yan? Magbi-B4 ba mamaya yan? Or A5, A4? Nag-castle. Kinapture na ang Knight F takes E3. Nako, yun nga lang. Nagbabadya ng mapanganib sa F-file. Nag-castle. Knight D2. Pabor sa puti yan. Ang ganda oh. Bishop G4. Inatake ang Queen. Ilag lang. Bishop H5. Dadalhin din doon. Knight F3, yun lang. Bakit bumalik dyan? Knight F3? Bakit bumalik? Mag-H4 ba? King G7, minarkahan ng bad move ng computer engine. Dapat daw ang tira ay Knight D7. Talagang sa Ruy Lopez, ang daming maniobrang dapat malaman na pattern eh. King G7, ayon dito mga kamatyas. Kaya pala, may laman pala yung balik ng Knight sa F3. Ayan po. Sige po. Pakiguess nyo ang excellent move na binitawan ni Magnus. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng bonggang tira. Knight H4, excellent move. Para ilagay ang Knight sa talagang napakalakas na square. Nag-Bishop G6. Hinabol ang F5 control. Kasi dito kung makikipagsabayan, kakapturin lang yan, bagsak ang Knight, plus super expose ang Black King. Nako, delikading yan mga kamatyas. Kaya dito, ang ginawa ay nag-Bishop G6 pero diniretso pa rin ni Magnus at lumalabas, Bishop pair. Yun nga lang, masasabing ma-activate din ang Dark Square Bishop pag H4 niyan mamaya, mga basag-basag sa king side. Knight D7, takbo ka agad para maka F6. Queen E2, ayun, minarkahan naman ang weak H5 square, botas talaga. Tapos battery, Queen E8, battery, threatening Rook takes F7, F6 at nag-H4. Kailangan talaga ang H4 dyan para anytime may timing ng pingas dyan sa G5. Nag-Knight E7, ilag ang tore, Knight C5, paalis sa bishop, atras lang muna,
at nag-knight G6. Hindi rin biro talagang matigas pa rin ang position dito ni Gretarson. Nag-H5, knight E7 at nag-D4 na. Ayan, para paalisin ng knight at nag-knight D7. Hindi niya pinansin. Siyempre, pag kinapture yan, matutulungan pa ang puti. Mawawala ang double pawn. Diba? Para manatiling double pawn, atras lang muna. Bishop B3, binalik ulit ang control ng diagonal dyan. Rook D8, naku. Pangalawang bad move na binigay ng computer engine. Dapat daw ang tira ay knight C6 para magna-knight A5 naman. Talagang gustong paalisin ang control na yan. Pero, nag-rook D8, A4, good move. Ayun. Dito naman umentrada si Magnus. Gusto niyang i-apply ang principle of two weaknesses. Dalawa. May pressure sa king side, binigyan pa niya ng panibagong pressure sa queen side kasi diyan naman niya titiradahin sa queen side. Nag-F5, nagwala na dito. Si Gretarson, gusto na niyang makahinga. Kinapture muna ang E5, knight takes E5, E takes F5. Ayan, may F6 ng paparating. Naku, paano yan? King F6, binalak ang paparating na F6. Delikado yon, isang pyesa Bishop E6, yun nga lang, sementado ang F5 at ang bishop dyan. Nag-queen C6, capture, hinamo ng queen to queen, umayaw si Magnus. Ayan, mga kamatsas hindi ko mo hinamon tayo ng queen to queen at hindi ko mo mas maganda ang position natin. Sa pawn structure, sa pawn lamang na isang pawn di ba? Pero ilag lang ang tama dyan. Kasi pag kinapture yan, medyo bahagyang giginhawa black dyan Mawawala yung panggulong queen Kaya minentain muna ni Magnus. Nag-A5 siya, B3. Ayan, para walang A4, control din sa C4. Nag-rook B8, rook A2, ayun. Kaliwat kanan, Matapos niyang ma-settled sa king side, dito naman, nakita niya, mahina ang A5. Yan naman ang kukuntiryahin. Knight 7, C6, nag-E4, pasolid lang, papogi lang sa posisyon. Queen takes C3, yun nga lang, nabawi ang isang pawn. Nag-rook C2, pero skwalado na, sukat na ni Magnus yung tirada niya. Pinakain ang pawn sa C3, atras ang queen, pero tinan nyo naman ang na-create na panibagong malakas na bawi or pressure. Bishop D5, natanaw ni Magnus yan, may ganyan siya. So, obligado, aalis talaga yan, may pingas sa C7. At nag-rook F-C8. Siyempre, di pwedeng capturein yung bishop. Pag kinapture, manonood ang mga check-check. Patal ang mangyayari. So, gusto ni Gretarson, mapaalis ang tore na yan. Maintain lang ni Magnus. Nakita nyo po yung technique, mga kamatsas. Pag umaatake kayo, maintain lang ang pressure sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga exchange. Nag-rook C3 at nag-bishop C4. Yan pa, isang matindi. Ito, inabutan ko, nasilip ko kagabi. Konti lang naman. During the game nila, naka-online din po kasi ito sa chess.com and Chess24. Face-to-face tournament po ito na ginaganap sa Europe. Rook B6, ayun, napilitan na si Gretarson ihain ang kanyang tore sa bishop ni Magnus. Kakapturin na ba yan? Dito kasi malaman. Balik ko muna mga kamatsasa, bakit ba parang napa-desperate move dyan si Gretarson? Ano ba meron? Dito kasi pagka bishop C4, ito na ang paparating. May bishop D4 na, naku, sari-sari na pala, At hindi ma-capture yan kasi magbi-bishop D4, may in-between move O di, pagpalagay natin, i-atras para masabing harang, ka-capturein yan. O pag tsumik, babalik lang ang bishop. Pag kinapture ang bishop, may queen takes D6 naman. Patal ka agad. Okay, talo ka agad ng black dyan. Wala, ka-capturein na yan. Matchas-matchas ang aabutin yan. Kaya nag-rook B6 na lang, mawala lang ang bishop, pero hindi natakam si Magnus. Pomreno, nag-bishop D4. Imbis na tuluyang capturein, preno muna. Dalawa pa rin naman ang target. Tinusok muna yung dalawang tore. Dahil nagwala pa rin talaga si Gretarson. Gigil na sa mga bishop ni Magnus. At dito kinapture lang. So nakabitin pa rin ng tore. Nag-knight C6 para paalisin talaga. Iritado na siya sa bishop na yan. Pero dito mga kamatsas, eksaktong approach ang ginawa ni Magnus. Computer engine ang tirada, accurate, rook h7 para naman atakihin ang h6 pawn. Grabe, grabacious, 96.6 accuracy
against 89.1. Resign dito si Gretarsson. Matindi ang pinakawalan dito ni Magnus sa top board para ibandila ang Norway. Okay, ito po ang kanilang standing. Makibalita naman tayo. Ano ba nangyari sa kaniyang 2-3-4 na mga kasama? Ito naman. Bagamat si Magnus ay naghahataw sa board 1 pero ang nangunguna pa rin ay ang Germany na may 3 points. Perfect ang score nila sa team pero nag-accumulate na ang Germany ng 7.5 points. Ibig sabihin, galing hataw na hataw ang out of 9 points, 7.5, 1.5 lang ang nawala sa cumulative nila. Malakas ang Germany. Poland ang pumapangalawa. Ayan, nandyan ang mga tropa nila Duda. Israel. Ayan, nandyan sila. Sino ba team ng Israel? Diba? Nandyan sila Gelfand. Netherlands, Armenia, Romania, Serbia, Turkey, Italy, Azerbaijan. Pang-ilan ang team ni Magnus? Norway, hanapin natin. Hindi ko pa nakikita. Ayun, pang number 33. Bagamat si Magnus ay naghahataw sa board 1, pero yung kanyang mga kasama mukhang tinusok ng tinusok. Ganun talaga yun no? Kahit na malakas sa board 1, team play ito na ano pala sila, 0.5 lang, 1.5 lang sila sa Iceland. Yun, 3 GM and pang-apat yung IM. Sila, 2 GM, 2 IM. Ayan. Baka meron tong average rating lang kasi hindi full force ang Norway Mataas masyado ang rating kasi ni Magnus. Ayan. Germany, pinangungunahan ni Vincent Keimer. Puro GM ang Germany Okay, malakas ang Germany. Okay, salamat po mga kamatsas. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.